Hello guys, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayon gagamit na naman ako ulit ng hot wax kasi nga hindi ko na kayang mag-isa-isang bumunot ng aking mga sa kilikili. So ngayon binalikan ko ulit yung nabibili ko sa Watson na hot wax. Kasi dati ko naman din itong ginagamit. Kasi pag nagsa-shave ako, yung nahihirapan ako kasi parang namamaga-maga yung mga bagong tumubo. Kaya naano ko na hindi talaga ako hiyang sa pag-shave. So kaya hinanap ko ulit nung nandito na ulit ako, naghanap ako ng Watson kung saan ako makabili ulit ng hot wax na ethylene. Ito ulit yung aking gagamitin na hot wax. Kasi ito lagi ang ginagamit ko noon pa man na nandito ako sa Manila or nandun ako sa Manila. Kasi nga hindi naman ako nasa Metro Manila. Kasi may magsasabi na wala ka naman sa Manila pag nasa ganitong mga lugar tayo. So ito yung aking gagamitin. Papakita ko sa inyo ulit kung paano ko yan gagamitin. Ayan, nakikita yung likod ko sa salamin. Ayan. Iinitin ko muna to. Bago natin to magamit, iinitin muna natin ito sa apoy. Yun lang, yung hassle niya. Kailangan natin gamitin sa... hindi ko pa kasi ito nabubuksan. So ngayon, nagtsempo ako ng time ko paano ako maka-hot wax. And then ngayon, kakaligo ko lang kasi bawal maligo kapag katatapos lang mag-hot wax. Kasi nga, may mga mga pinanggalingan ng pinagbunutan. So ayan, mayroon na siyang spatula. Pag init natin ito yung ating gagamitin. So ngayon, iinit ko muna. Tara, samahan niya ako sa pag-init natin ito para makita niyo kung paano ko iinitin ito. So, yan, iinitin natin siya kasi hindi naman siya ating magnula kasi hindi naman natin magagamit lahat. Kunti lang natin magagamit. So, yun pa kasi maglilibig natin magnula. Mainit ko na yung hawakan. Kailangan natin yung mesting minute. Ayan. So, yan, natin na. So, eto na nga. Masyado pang mainit. Kaya, antayin muna natin na medyo lumamig. Kasi hindi pwedeng ilagay natin ng sobrang init dahil mapapasok tayo. Hindi ko na inantay na matunaw sila lahat kasi nga, napakaganda kasi nito pang sa kilikili. Dapat kasi iba ang gagawa nito, yung nakahiga. Pag gagawin. Yan, yung carry lang natin yung init. Huwag natin masyado ilagay yung sobrang init kasi mapapasok tayo. Huwag rin sobrang nipis ang ilalagay kasi mahihirapan tayo magbunot. Kasi dapat ito nakahiga, iba yung gagawa. Iba pa rin kasi pag nagwa-wax kasi matagal siyang bumalik. Matagal tumubo. Kasi pag yung shave 3 days mayroon na naman. So yan. Ay tunaw pa. Hindi pa matigas. Kayaan muna natin, tigasan muna natin dyan. Nung nakaraan ko pa sana gusto mag-wax kaso parang masama yung pakiramdam ko. Kaya ngayon ko lang naisipan. Malambot pa. Patigas-tigasin pa, tutuyo-tuyoin natin. Wait lang, tatam. Ayan lang siya.
tumigas na, hindi ko pa nalagyan yung kabila. Pag nagtitipid ka, pwede mong itabi itong mga to, tapos pwede mong tunawin ulit. Kasi para lang din naman sa sarili mo, di ba? Ilagay mo lang sa malinis na lugar. So, ayan. Sa hindi madudumihan. Ouch, yan o. Oh, ayan, nakuha sila lahat. Hindi siya mag-clear. Yan, oh. Diba? Ganun lang kadali. So, yan. Kung may isa, dalawang piraso na lang naman na natira, pwede nyo nang bunutin na lang. Kasa sa ganito sobrang kadami, hindi natin kayang iisa-isahin bunutin. Hindi kasi makita, kaya nilapit ko sa salamin. Sa mga na sa kilikili kong madilim, pasensya na. May natitira dito. Uulitin ko. Masintabi sa mga kumakain. Yan. Dati naman talaga, ito talaga ang ginagamit ko. Itong epilin wax. Hot wax. Ayan. Magaganito muna ako kasi para ganito lang din, para exercise na. O diba, habang nagwa-wax, nakakapag-exercise. Laki lang din ang braso, di ba? Sino ang kakalaban dyan? Malaki ang braso. Ang pagbunot kasi, kung saan patungo yung tubo, dapat, di ba, itong mga nandito banda, pababa yung tubo. So, kailangan pa ganun. So, ito naman dito, kasi pataas yung mga tubo, kailangan galing dito naman yung pagbunot. Ouch. Ouch. Yun. Kasi ito, wala masyado, kasi nga, na ano ko to, nabunutan ko, then nakikita ko, nakukuha ko kasi right hand ko yung ginagamit. So ito naman kasi dito sa right hand ko, hindi naman masyadong marunong yung left hand ko. Oh.
So, may mga natira-tirang wax kaya lilinisan ko lang. So, hindi na naman ako mamroblema nito kasi mayroon na nga akong epilin wax. Kasi pag wala akong wax, namumroblema ako. Meron kasi akong nabili noon yung wax na parang tape lang. Meron ako noon, pero hindi ko alam kung saan na nailagay nung nasa probinsya ako. So, ayan. Malinis na. Wala na akong iisipin. Wala na. Kasi nga, nangangati siya kasi nangangati dahil nga may tumutubo dahil nag-shave ako. Kasi wala pa akong wax. So, nung nakapunta kami ng SM, talagang nung nakita ko ang Watson, yun talaga ang agad kong hinanap sa Watson, itong wax nito. Malaki na yung kinuha ko para matagal-tagal. Matagal kasing gamitin to at saka matagal naman tumubo pagka ganito naka-wax ka. Siguro once a month, pag ganyan, or pagka ganito mga bago-bago ka palang nagwa-wax, twice a month kung gusto mo naman, or katagalan, once a month na lang. Tapos hanggang sa wala nang masyadong tumutubo kapag ka lagi mong nawa-wax yan. Yan. So, comfortable na pagka ganon. Wala na akong iniisip-isip pagkagabi. Kasi paggabi, iniisip ko talaga yung kilikili ko paano ko malinisan. And then, so yun, ibabalik ko lang din dito sila. Ibalik ko lang din dito. So, ayan, konti lang yung nagamit. Balik ko lang din dito. Yan, ganyan lang din ang ginagawa ko kahit noon pa man. Ganito lang ang gagawin ko. Ibalik ko lang din dito. Dumikit sa karton, hindi ko na mabuksan. Ay, hindi ko na siya makuha sa karton pag dumikit. Kasi nga, masyadong puno kanina nung natunaw na. Masyadong puno, ang daming tumagas. So, yan. Dito lang siya. And then doon sa mga namang problema sa kanilang mga kilikili, kasi hindi ako hiyang sa mga nilalagay-lagay sa kung ano-ano sa kilikili, kaya ito yung aking nilalagay. Milk ko yung aking ginagamit sa kilikili. Panglaban natin sa buong maghapon na pag pinagpapawisan tayo para walang magiging amo yung ating kilikili. Kahit konti lang yung nilalagay, effective yan. Sa mga may amoy din sa paa, effective yan para sa mga may amoy sa paa, yan ang gamitin nyo din. So, yun lang yung aking may share for today na video. Thank you for watching and God bless to all of us. Bye! Be kind always.